I glanced at her again and saw that she was talking to someone on her phone while walking away. Wala na akong nagawa kundi ang bumalik na lang sa aking silid at magpahinga dahil lumalalim na rin ang gabi. Pero lumipas lang ang magdamag na wala akong maayos na tulog. Binabagabag ako ng mga nakita ko kagabi. Ilang beses ko na rin kinukumbinsi ang sarili ko na guni-guni lang ang nakita ko. Bahagi akong napapitlag sa katok sa pinto ng aking silid. Sweetie, kahit namimigat ang aking katawan, ay dagli akong napabangon nang marinig ko ang tinig ni Mami at pinagbuksan siya ng pinto. Ma'am? Good morning anak. Napakatamis ng ngiti ni Mami ang bumungad sa akin. How's your sleep? What happened to your eyes? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nagtatakang tanong ni Mami habang nakatitig sa aking mukha. Sigurado kasing namamaga at nangingitim ang ilalim ng aking mga mata ngayon. Nanibago lang, malamig kong sagot. I simply observe her looks. She has changed her clothes and her aura is very blooming. Is that so? The photoshoot will start later and our businessman partners will be there kaya kailangan magandang-maganda ka anak. I turned my back on her and went back to my bed. Mas nauna pa niyang isipin ang mga bisita niya kaysa sa anak niyang hindi nakatulog magdamag ng dahil sa kanya. Ramdam ko naman ang pagsunod niya. I just wanna rest at least a little, Mom. Why don't you just eat before resting again? I'll send breakfast here to your room, okay? I didn't answer and just covered my head with a blanket. I felt the door close. Just a few minutes later, it opened again and I felt a presence here in my room. Hinintay ko siyang magsalita, pero lumipas na ang ilang sandali ay wala akong narinig hanggang sa maramdaman ko ang marahang paglundo ng aking kama. I was suddenly alarmed and felt scared. If it was Mommy, nasa pinto pa lang ay magsasalita na kaagad ito. So who is it in my bed right now? Pinili ko pa rin hindi gumalaw kahit kumakabog na ng malakas ang aking dibdib. Hanggang sa maramdaman ko ang marahang pag-alis ng kumot sa aking katawan. Napadilat na ang aking mga mata at nilingon ang mapangahas na taong ito. Ale! Nanlaki ang aking mga mata sa gulat nang takpan niya ng kamay ang aking bibig at may naramdaman akong matulis na bagay na nakalapat sa aking leeg habang siya ay nasa aking ibabaw. Good morning, honey. He smiled at me as his eyes filled with desire. Sinubukan kong magbibiglas pero mas lalo lang bumabaon ang kutsilyong nakatutok sa aking leeg. I felt his hand crawl over my body. Fear filled my chest. I want to ask for help, but my mouth was covered. I want to fight, but I am afraid of the consequences. Want a better breakfast, honey? Wala akong ibang makita sa aking harapan, kundi isang demonyo. My body trembled with fear. As he began to take off my clothes, hinding-hindi ako papayag na makuha ng isang baboy ang aking pagkababae. Buong tapang kong kinagat ang kanyang kamay. Ah! Napahiyaw siya sa sakit. At binitiwan ang aking bibig. Itinulak ko siya ng malakas at handa na sanang tumakbo nang mahagip niya ang aking paa at doon itinarak ang kutsilyo. Allen! Chapter 37. Princess! Napabangon ako habang may nanlalaking mga mata. Habol ko ang aking paghinga. Are you alright? You're dreaming. Napatingala ako kay Skipper at napayakap ng mahigpit habang umiikot ang aking paningin sa kabuuan ng aking silid. Wala si Allen. Panaginip lang. I whispered to myself. I could feel my body trembling with extreme fear. Relax, you're safe. It's just a dream. Skipper said as he gently stroked my back. Kaagad din akong kumalas sa kanya at inalis ang nakatabing na kumot sa aking katawan. What are you doing? Ramdam kong nailang si Skipper dahil lumitaw ang aking mga hita sa kanyang harapan. Pinagmasdan ko ang aking binti at ilang ulit hinaplos ang parting tinamaan ng saksak ng kutsilyo sa aking panaginip. It seems so real. Pakiramdam ko ay nananakit ito ngayon. Drink water. Iniumang ni Skipper ang isang baso ng tubig sa aking labi. Napalingon muna ako sa aking tabi and saw a tray full of food. Thanks. Tinanggap ko ang tubig pero hindi niya ito binitawan at inalalayan ako sa aking pag-inom. Matapos nito ay nilapit naman niya sa akin ang tray na puno ng pagkain at tangka niya akong susubuan but I immediately stopped him. I can do it, I said. I was about to grab the spoon but he immediately pulled it away from me. I insist. Napatitig ako sa kanyang mga mata at napahinga na lang ako ng malalim dahil mukhang desidido siya at wala na akong magagawa. Hinayaan ko na lang siyang subuan ako. Just a moment, pigil ko sa kanya habang ngumunguya ako ng kain. Sa pagkakaalala ko, it was Mommy who said she would bring me food but why are you here?
Does she know you are in my room right now? Is she the one who ordered you? Empress offered your mom that she would be the one to bring food here, but I snatched it from her. Natigilan ako sa aking narinig. Si Empress? Busog na ako, I said while turning my back on him. Muli akong nahiga. I suddenly lost my appetite. Isang kutsara pa lang ang nakakain mo, Selena. Get out! Kaagad kong hinila ang kumot at itinabing sa aking katawan at saka siya tinalikuran. I heard his loud sigh. Selena, you're thinking too much. We're not doing anything wrong. Nagpanting ang aking tenga sa aking narinig. Muli akong bumangon at hinarap siya. Ako pa ngayon ang nag-iisip ng sobra dito? Ako pa ngayon ang mali? Inis kong sagot sa kanya. Selena, you just don't understand exactly what happened, contained in the pictures. It's not because our position is like that we're already doing something wrong. So, what do those pictures mean? Don't make me a damn fool, Skipper. Hindi ko na napigilan pa ang sumigaw. Napanganga naman siya sa akin. Baby, listen to me. Empress and I have been friends since we were in college. That's all. Nothing happened to us that night. I was just drunk at tinulungan niya lang ako. You are drunk, so she took advantage of that opportunity? She's not like that. Walang nangyari sa amin. Alright, she's your side. I no longer know what I believe. I no longer know who I can trust all of you. Tumulo na ang aking mga luha. Hindi ko na mapigilan ang emosyong nararamdaman ko. Tumayo siya at nagpalakad-lakad sa aking harapan. Ilang ulit niyang sinabunutan ang kanyang sarili na tila hindi na alam ang gagawin. What do I need to do to make you believe me? Huminto siya sa aking harapan. Selena, I'm not your enemy here. Not Empress. We are on your side, especially me. Muli siyang naupo sa aking tabi at hinawakan ang magkabila kong pisngi. I love you, and I don't want you to be in danger. I love you, so I protect you. I love you so. I want you to be safe. Hindi ako nakapagsalita. Napatitig ako sa kanyang mga mata at ilang ulit ipinroseso sa aking utak ang kanyang mga sinabi. Napahikbi na lang at yumakap sa kanya ng mahigpit. I'm sorry, Skipper. Nagulo-gulo ang utak ko. I don't know what to do anymore. I don't know what to think about. Shh, baby. Let me handle this situation. Naramdaman ko ang paghalik niya sa aking ulo habang yakap niya ako ng mahigpit. Maybe that's what I need to do. Ang ipaubaya sa kanya ang lahat-lahat. To trust him completely. I had never seen him like this before. I never thought we would come at this moment. Sabay kaming natigilan nang marinig namin ang pagkatok sa pinto. Napabitaw kaming dalawa ni Skipper mula sa pagkakayakap. Yeah, copy. Narinig kong bulong ni Skipper. May sinasabi ka? Tanong ko sa kanya. Your mom is coming here. I need to go out for a while. Ubusin mo ang pagkain mo. I'm just outside. I'll watch over you, alright? Malambing niyang sabi sabay halik sa aking noo. I nodded softly to him. Tumayo na siya at tumalikod pero hindi ko pa rin binitawan ang isa niyang kamay. Skip? I called to him and he turned to face me again. Our eyes met. Tila alam ang nais ipahiwatig. Kaagad siyang bumalik sa akin at sinunggaban ako ng halik sa aking mga labi. Agad akong nangunyapit sa kanyang leeg hanggang sa mapahiga ako sa kama. He kissed my lips passionately, possessively, aggressive, full of longing. Our lips fought back. Our tongues twitched. Sumabay sa saliw ng musikang tanging kaming dalawa lang ang nakakarinig. I miss you so much, baby. Muli niya akong hinalikan. I miss you more, Skipper. At muling binalikan ang matamis naming sandali. Muli kaming nakarinig ng mga pagkatok sa pinto. Bahagyang kumiwalay ang mga labi ni Skipper sa akin. I love you, Skipper. Napangiti siya sa aking sinabi. I love you too, my princess. He whispered as he stared into my eyes. More than you'll ever know. It's full of sincerity, full of love, full of promises. So I couldn't stop myself from crying. I never thought we could come this moment. Chapter 38. Ma'am, nakangiti kong salubong kay Mami dito sa pinto ng aking silid. Thanks for the breakfast. I'm now ready. Are you sure? Lumingos siya sa aking likuran. Pero hindi mo pa nauubos. Nagtataka siyang tumingin sa akin. I'm full, ma'am. Let's go. I immediately pulled her out of my room because Skipper just hid inside the bathroom. Naabutan ko pa si Empress sa labas ng pinto. She hesitated to smile at me but I just smiled at her too. All I had to do was trust what Skipper told me. Empress was a little surprised by what I did but I just ignored it. Sumapit ang oras ng aming pictorial at ang nangyari ay pinagitnaan ako ng dalawang lalaki, si Allen at si Skipper. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa.
Nararamdaman ko kung paanong halos yakapin ako ni Allen para lang mailayo kay Skipper. At ganoon din naman si Skipper sa kanya. That's all for now, saad ni Mami kasabay ng kanyang pagpalakpak. Skipper, can we talk? Natigilan ako nang bumaling siya kay Skipper. I turned to Skipper and saw him nod, but I couldn't read any emotion from his eyes. Tungkol saan ang pag-uusapan niyo, ma'am? Can I join? Kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. No, Selena, it's just between the two of us. Stricto niyang sagot. But, come on, Skipper. Pinal na saad ni Mami at nagpaatayuna na siyang umalis. Skip, hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinisil niya naman ang aking kamay at saka ako kinindatan bago binitiwan. I was a little relieved by what he did, but I still couldn't help but worry about him. What will they talk about? Wala ka nang magagawa pa, Selena. Ang mami mo na ang kumikilos. Nakangising saad ni Allen sa aking harapan. He even tried to touch my chin, but I immediately tapped his hand. Dinampot ko ang aking robe at kaagad isinuot. Naglakad ako paalis sa lugar. Naniniwala ako kay Skipper. Hindi niya hahayaan na maikasal ako sa lalaking yan. Skipper's POV. What are you doing? She asked me and anger flashed in her eyes. Hindi ko po kayo maintindihan. I still politely answer, even though my heart is full of hatred for her. Which do you not understand? Yung sinasabi ko o yung tinutukoy ko? I chose not to answer. Don't make me a fool, Skipper. You know what I mean, and I don't want you for my daughter. Do you understand? Hindi pa rin ako sumagot, pero hindi rin ako bumitaw sa mga titig niyang matatalim. O baka naman gusto mong tagalugin ko pa? Hindi dahil tanggap kita sa trabaho ay tatanggapin na rin kita para sa anak ko. Si Allen ang gusto ko para sa anak ko, and not you. I also don't need your opinion, mahina kong saad. What did you say? Napanganga siya sa akin. I've long accepted that my own mother has forgotten me, so I will never listen to any opinion from her. Mas lalo siyang napanganga pero kaagad ko na siyang tinalikuran. Malapit na. Tanggapin mo ang paghihiganti ko, Mrs. Magdalene. Follow me at the basement. Tinig ni Empress mula sa kabilang linya ng suot kong headset. So I stopped walking. I took out my phone and looked at GPS which direction she was right now. Nang matukoy ko ito, I acted normally patungo doon. Marami akong nakakasalubong sa hallway, maging sa mga hagdan, and most of them are in uniform just like the employees at this resort. Hanggang sa may mabangga ako or sinadya niyang banggain ako. Hey, sorry. Agad kong hingi ng paumanhin kasabay ng pagpulot ko sa mga nagkalat na panlinis. Ayos lang po, sir. She replied while also picking up the others. Samantalang ako ay natigilan nang makilala ko ang kanyang tinig. I look up at her and there she winked at me. Impressed. She was wearing a janitress uniform and a hat on her head. Anong trip ng babaeng to? Ba't kailangan pa niyang magsuot ng ganyan? May maitutulong po ba ako sa inyo, sir? Nakangiti niyang tanong habang bahagyang nakayuko. Napansin ko ang ilang security guards sa paligid na nagro-roaming. Yeah, I was looking for the basement where the parking lot area was. I'm not really sure kung naroroon nga ang parking lot. Sumunod po kayo sa akin, sir. Nakangiting sagot muli ni Empress habang bahagya pa rin nakayuko. Pasimpleng lumibot ang aking paningin sa aming nadaraanan. So I noticed some CCTV cameras that Empress probably avoided, so she always bowed her head. Nakarating kami sa basement. Isang malawak na basement. There are some expensive cars parked and a few doors in every corner of the basement, which I think is a restricted area. Saan kayo pupunta? Biglang may humarang sa aming dalawang security guard. It was a bit dark in this area, so some of them were holding flashlights. Naku mga kuya, sasamahan ko lang si sir sa paghahanap ng kanyang kotse. Naligaw daw kasi sagot ni Empress. Sa mga boss ang mga sasakyan dito. Doon sa dulo ang para sa mga customer lang. Maangas na sagot ng isa. Mga kuya, anak po siya ng boss. Ha? Oops, huwag niyong tatapat sa mukha yung mga ilaw na yan. Kabastusan yan. Gusto niyo bang tanggalin niya tayo sa trabaho? Awat kaagad ni Empress nang tangkang iilawan ng isa ang aking mukha. Sige po sir, pasensya na po. They immediately passed us by. Galing ko no? Bulong ni Empress hanggang naglalakad sa aking unahan. Kuya, magmerienda daw kayo doon, pinatatawag kayong lahat. Nagpakain si boss kasi birthday niya daw ngayon. Sabi ni Empress nang mapadaan kami sa isang pinto. At sakto namang lumabas ang dalawang security mula doon. Ha? Totoo? Oo mga kuya, ihahatid ko lang si sir sa sasakyan niya. We continued walking until we immediately turned left just to hide in a wall.
Natanaw naming naglabasan ang mga tao sa gilid niyon at umakyat sa hagdan, kaya kaagad kaming lumabas mula sa aming pinagtataguan at pumasok sa silid na kanilang pinanggalingan kanina. Swerte naman dahil walang naiwan sa loob. Isa nga itong restricted area dahil naririto ang monitor ng mga CCTV camera na nagkalat sa buong isla. I'll take care of it, Empress said, and she started to sit down and study the contents of the monitors as I was preoccupied myself with finding the blueprint. Minuto ang lumipas. What are you doing? We gotta get out here. Pabalik na sila. Puna ko kay Empress nang mapansin ko sa isang monitor ang palakad pabalik na mga security personnel. I'm trying to hack their system. They are coming. It's only 70% loading. Oh, come on. I'll try to block their way. Just hurry up there. I immediately left the restricted room and ran the other way. I saw them down the stairs and turned toward the room where Empress was. Kaya kaagad kong pinasabog ang isang gulong ng isang sasakyan using the small bomb silver gave me that would create moderate noise. May kwenta rin palang unggoy na yon. And as I said, they immediately ran towards the car whose tire exploded. And before it exploded, I walked away. Natanaw ko namang lumabas si Empress sa silid at lumiko sa kabilang way. Chapter 39. Secret Tunnel. Skipper's POV. As at my unit right now, you have to see these things I saw in the system. 10-4. I answered her on the line and I immediately went to the room designated for Empress. Don't worry, I can hack the cameras you can pass towards here. Do it. Even though it was late at night and it was a bit dark around, there were still a lot of people walking here outside. Kaya hindi ako gaanong mapapansin sa mga nagkalat na kamera sa paligid. Habang patuloy ako sa paglalakad ay maingat na umiikot ang aking mga mata sa paligid in case someone recognized me or could see me entering Empress unit. Saktong pagtapat ko sa pinto ng kanyang unit, it immediately opened and I immediately went inside. Look at this. Hinila niya ako sa kanyang laptop na nasa kama. She pointed to a camera facing a restroom. This is a restroom just for the owner of this island and for the employees. So, nagtataka kong tanong sa kanya. I saw Mrs. Magdalene enter inside that. It was an hour ago, but she still didn't come out until this moment. Aha. And as far as I know, this restroom is only for women, but I saw the 2 male security personnel who also went inside. And it was almost half an hour ago. What do you think? This is suspicious. Yeah, right, and I want to get in there. I want to know what's going on right now inside. There's no camera in it, so we'll not know if we'll not let it in. I'll just do it. Ako na. Just stay here and focus on the camera. Are you sure? Don't you trust me? She asked me proudly. Alam ko namang magaling siya, but I still can't help but worry. I'll just stay outside to watch over you. And in case you need my help. And don't forget the camera. Aha, I'll transfer the system on your phone. Kagad siyang nagkabit ng camera sa kanyang dibdib at ibinigay ko naman sa kanya ang aking phone. Napatiuna na siyang lumabas ng silid upang mapagmasdan niya ang sistema sa labas sa mga oras na ito. You can go out, she said on the line at doon pa lang ako lumabas ng kanyang silid. Natanaw ko siyang pumasok na sa loob ng elevator habang ako ay nahuhuli, habang nakatutok sa aking phone. Hindi gaanong maliwanag ang brightness na maaaring makaagaw pansin sa mga makakasabay ko sa paglalakad. But it was enough for me to see what was happening outside the restroom. Maybe we need more high-tech equipment to make our job easier. I chose to hide in a secluded spot near the restroom while Empress was already inside. I moved the camera to the camera that Empress is carrying right now, so now I can see what's happening inside the restroom. May ilang babae ang naroon at abala sa pag-aayos ng kanilang mga sarili sa harapan ng salamin. Empress POV. Pagpasok ko dito sa loob ng restroom ay naabutan ko pa rin ang 3 babaeng modelo na nakita ko kanina sa camera nang pumasok dito. They are all in robes. I just ignored them because my eyes were busy looking at the cubicles that were open and no one was there. Pwera na lang sa nasa dulo na nakasarado. I chose to go in next to it and feel who the person inside was. Nakaramdam ako ng pag-ihi kaya umihi na rin ako. Naririto na rin naman ako eh. Sa totoo lang ay kinakabahan ako.
at bahagyang nangangatal ang aking mga kamay. Sinabi ko lang kay skipper kanina na kaya ko, pero gosh, ang hirap din ng ganitong trabaho, no? Hoy, alam nyo ba mga besh, may chika ko sa inyo. Ha? Ano yun? Huwag kayong maingay ha. Baka may tao dyan. Wala, ano ba kasi yun? Nangunot ang aking noo nang marinig ko ang mga bulungan sa labas ng cubicle. Alam nyo ba kung ano ang nakita ko? Ano nga kasi, pabitin pa eh. Halata ang pagkasabik sa tinig ng isang babae. Excited lang. Shh, huwag kayong maingay ha. Nakita ko si Ma'am Magdalene na may kasamang ibang lalaki. Pumasok sila sa isa sa mga hotel room dito. Napataas ang isa kong kilay. Ha? We, di nga. Anong itsura? Baka naman si Shield lang or si Sir Seraphine. Kilala ko si Shield at si Sir Seraphine, no? Napakuyom ang aking kamao at hindi ko mapigilang itaas ito dahil pakiramdam ko ay nangangati itong manapak ng isang malandi. Basta, ibang lalaki ang nakita ko. Mukhang kaedad niya rin pero gwapings. Parang may kamukha nga eh. Ha? Sino? Wait, isipin ko. Parang si... Yung poging bodyguard ni Ma'am Selena na modelo na rin ngayon? Ha? Si skipper ko? Skipper niya rin? Oo, tama. Magkamukha nga silang dalawa. Parang pinagbiyak na bunga. Napakunot ang aking noo. Paano naman mangyayari yun? We, baka nagkataon lang. Ewan ko, basta. Baka nga. Tara na nga. Naramdaman ko ang kanilang mga yabag palabas ng restroom. Doon pa lang ako tumayo at ifinlash ang aking ihi na puno ng dugo. Yikes! Lakas pa rin ng regla ko. Kaagad na akong lumabas ng cubicle. I was the only one left here in the restroom. Pero ang kanina ay nakasaradong cubicle sa dulo. Still remained closed until this moment. May gumamit ba yun kanina o talagang nakasarado lang? Wala kasi akong naramdamang kakaiba doon kanina. Kaagad ko na itong nilapitan at sa tingin ko ay wala talagang tao pero nakalak sa loob. Nakakapagtaka. Using my hairpin, I immediately opened it and went inside. There's nothing special here, except for the toilet bowl with no water. It's so clean that it looks like no one has ever used it. It still looks new. I know there's something strange in this restroom. And where are Mrs. Magdalene and the two security men who entered here earlier? Saan sila lumusot? Minabuti kong suriin ang lahat ng bagay dito sa loob ng cubicle. Alam kong meron. Mayroon akong mahahanap dito. Malakas ang kutob ko. Calm down, Empress. I heard Skipper's voice from the line but I ignored him. My hands scrolled against the wall. Sinilip ko ang lagayan ng tissue. Maging ang ilalim ng bowl ay tinangka kong buhatin. Pinindot ko ang water flush button ng bowl at natigilan ako nang makarinig ako ng pag-ugong. What the hell? Napatayo ako ng tuwid at napabaling sa aking gilid. Fuck! There's a door! Saad ni Skipper mula sa kabilang line. At ilang ulit niyang pagmumura. Madali akong pumasok sa loob. Empress, don't go there. Just wait for me. Sa sobrang kuryosidad ko, kasabay ng pagngangatal ng aking katawan, ay hindi ko pinansin si Skipper. Kahit nararamdaman ko ang mga yabag niya sa background. I'm warning you. Kaagad kong pinindot ang red button na nakita ko sa gilid ng pinto. I can manage. Sagot ko sa kanya kasabay ng pagsasara ng pinto at pagbulusok pa ibaba ng sinasakyan kong elevator. A secret tunnel. Chapter 40. Empress POV. It took about half an hour before the elevator stopped. Animoy ilang kabayo ang nagkakarirahan sa loob ng aking dibdib dahil sa bilis at lakas ng kabog nito. The elevator door began to open. My knees were shaking as I slowly stepped out. Tumambad sa aking harapan ang napakahabang riles sa kabilang panig ng dalawang klase ng tren na maaaring sakayan ng sinumang pumupunta dito. May mga ilaw sa kisame na ilang dipa ang bawat pagitan hanggang sa dulo. Hindi ko na matanaw ang dulo dahil sa palikong bahagi nito. What kind of place is this?
Where is this railroad going? Ano ang meron sa bawat dulo nito? Empress, you need to get back here right now. Tinig ni skipper mula sa kabilang linya. Nakarinig din ako ng hugong ng sasakyan. Para bang may paparating dito sa aking kinaroroonan. Wala akong magagawa sa ngayon kundi ang bumalik. Hindi ko alam kung ano ang meron sa magkabilang panig na yan kung sakaling suungin ko ang dulo ng isa man sa lugar na iyan. Wala akong magagawa sa ngayon kundi ang bumalik. Hindi ko alam kung ano ang meron sa magkabilang panig na yan kung sakaling suungin ko ang dulo ng isa man sa lugar na yan. Wala rin akong magiging laban kung sakaling ito ang kuta ng mga kalaban. Nag-iisa lang ako. Pinili kong bumalik sa loob ng elevator at bago ito tuluyang sumara ay natanaw ko na ang pagliko ng nguso ng isang tren patungo dito sa aking kinaroroonan. Pagdating sa itaas ay sinalubong ako ng galit na titig ni skipper pero puno ng pag-aalala. Hindi niya naman ako magagawang sundan sa ibaba dahil wala siyang masasakyan. We gotta get out of here. Someone is coming. Sad ko sa kanya at hindi pinansin ang matatalim niyang titig. Kaagad kong inayos ang loob ng cubicle at sinigurong kapareho ng ayos nito kanina at walang naiwang bakas upang kanilang paghinalaan. Skipper came out of the cubicle first and I followed. But we were just about to go out the door of the restroom when Shield suddenly entered. What the hell? Damn it, not now. Kaagad nangunot ang kanyang noo habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Skipper. Ako naman ay hindi alam ang gagawin. What are you two doing here? Why are you together? Suspicion can be seen in his eyes. Umihi. Patanong na sagot ni Skipper. Tiningnan siya ng matalim ni Shield at saka bumaling sa akin. At tila naghihintay rin ng isa sagot ko. Napalunok ako at pakiramdam ko. Kapag sinubukan kong magsalita ay walang lalabas na tinig mula sa akin. Pee at the same time? Maanghang na tanong ni Shield. Sabay uminom kaya sabay din naihi. Skipper replied again and I could feel the sarcasm in his voice. Don't test my temper, young brother. You may not like what I can do. Sagot muli ni Shield at nanlaki naman ang aking mga mata. Narinig ko na naman yung brother tingi na yan. I don't give a fuck. Sagot din naman ni Skipper at saka nagpatuloy na sa paglabas ng restroom. Kaya ngayon ay naiwan ako sa harapan ni Shield habang bumubundol ang kaba sa aking dibdib. Selena's POV. Days pass. Nasaan na kayo? Magkasama na ba kayo ni Skipper? Let's just meet at church. Yeah, I'm on my way. Sagot ko kay Maisie sa linya habang bumababa ako ng hagdan. Ngayon ang araw ng wedding rehearsal and I have to attend even without a skipper dahil ayoko namang mapahiya si Maisie sa mga ikakasal. Sabit na nga lang ako, ayoko namang isipin nila na paimportante ako. What do you mean? Mag-isa ka lang ba? Hindi ko malaman ang isa, sagot ko. I also don't wanna lie because Maisie will notice it. She knows me and she knows when I am lying. Bukod doon ay ayokong makadagdag pa sa problemang dinadala nila sa ngayon. Simula kasi noong bumalik kami dito sa Manila mula sa isla, ay hindi pa nagpapakita sa akin si Skipper. Hindi ko pa rin makontak ang kanyang phone. Sobrang abala ba niya para makalimutan ako? Sana naman magpaalam siya kung maimportante siyang gagawin. Hindi yung nagmumukha akong tanga sa kahihintay sa kanya. Bukod doon, ay naiirita ako sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Allen dito sa mansion. Bes, may problema ba? Untag sa akin ni Maisie, habang ako ay naririto na sa pinto ng mansyon. I was about to answer when suddenly someone grabbed my phone.